dokumentary natin to mga kalodi. Yan. Dito mga kalodi, marami po tayong ginaganap dito sa ating mga dokumentary ni Abukid TV Show mga kalodi. Yan mga kababayan. Grabe. Kaya hindi pinapasok po si Senador Bongo mga kalodi dahil po dumating na po si Pangulong Duterte dito sa ating bansa galing sa Hong Kong mga kalodi. Yan, mga kababayan, hinuli ang ating dating Pangulo, si Pangulong Duterte dahil sa kanya mga kaso na sinampa ng mga tao sa kanya. Yan, ng mga senador. Yan, sa government mga kalodi, mga kababayan. Grabe, hindi natin lubos maisip ano ba ang mga kaso at sinampa sa kanya mga kalodi ng mga taga-government mga kalodi. Binasaan po siya ng kaso kaya hindi po siya pinapasok si Senador Bongo dahil hinuli na po ang ating presidente, dating presidente na si Pangulong Duterte mga kalodi, mga kababayan. Grabe, panoorin niyo itong video to. What this mga kalodi, ito po binigay sa atin ni Kit Duterte, kanyang anak mga kalodi. Yan, kaibigan natin po siya, pakinggan natin ito mga kalodi. What this mga kalodi, ang mga saysay po ni Pangulong Duterte dito sa kanyang pagkahuli sa kanya mga kababayan at mga kalodi. Mga kalodi, panoodin nyo ito mga kalodi. What this mga kalodi. More again, dito yung mga abogado eh. Sabi kanina ni General Malbil na makasama kami. Opo, pumayag naman po si General Malbil kanina. Oo, sinabi ni General Malbil kanina. Hindi pwede pumasok. Nandito po kami ngayon, mga abogado ni dating Pangulong Duterte, at dito rin po yung doktor niya. Alam po, hindi kami pinadaan. May instruction po si Ruth, no? Hindi kami papasukin. Constitutional right po yan, yung medical. Nandito yung mga doktor. Doc Agnes? Doc Agnes. Ito yung mga doktor nila. Schedule for procedure po si former President Duterte. Kaya lang, ayaw kami papasukin dito yung abogado. Under instruction ng sila make it up record that we are being prevented from proceeding to see the President because the guard is under instruction not to allow us to see him. Wala kayo. I know, you're working with him. Kanina, sabi ni General Malbil, pwede po samahan eh. Sinabi ni General Malbil sa akin, sasamahan ko siya eh. Dito sa Coster. Bakit nag-iba? Bawal po, ma'am? Bawal kayo? Ano po na ilak lang po yung pinto. Yun lang po yung tinanggap ng instruction. You are under instruction to prevent anybody from seeing the President. No po. Ang instruction po sa amin ay to secure the door. Close lang po, sir. I-close lang po. Kahit ano po mangyari, i-close lang po. Mas kayo ng mga abogado mismo yun. Hindi ko na po dadagdagan sa Tapos mga doktor. Sino ang nagbigay sa inyo ng instruction? yung mga... Is there a particular person who gave the instruction? Ha? Sino authority? Mga security officer dito na sir, yung above din po sa sumusunod po. Abogado yung doktor, hindi pwede papasok. Limang klase ng review natin, hindi na ito limang klase. The basic constitutional right of a person is being deprived, being denied.
Ayun si Torre. Ayun si Torre. Saan? Ano ba? Papunta na dito. Dito. Meron kami agreement eh. Hindi ba talaga pwede papasukin, boss? Kahit mga abogado lang ni Doktor. ni doktor? Abogado, doktor. Kahit yun lang, boss. Ayaw daw, doktor. Constitutional right yan ng bawat Pilipino. Importante po ang kalusugan. Dati Pangulo, 80 years old na po siya sa March 28. Malis na. Malis tayo. Wala tayong magawa dito. Kalis na po. Kalis na daw po. Abusado kayo na sila. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw ato agianan. Wala lagi waran. Bong, just being bong. Magsakay tayo lahat dyan. Ayaw ko magsama kayo dito ay magkarga niya. Lakaw na ayaw ay nito ng bata. Ayaw sila. Ha? Tingin si Betty. Nak, ano na kayo doon? Oo. Nahawara. Bata. Anong kasalanan ko? Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na, Don't do it personal. Alam naman nila ang possibility niya na it's just near, it's a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin itong mga to? May. Ambil akong bag. Ubos ito. Kaya kailangan si Tore, trabaho mo nila yan. Kailangan pigilan na hindi lang pigilan si Inday, tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Putang inang mag-plus yan. Pag ilang man sila, ibang presidente na naman, saan ito pupulutin itong mga to? Ang problema, katrabaho lang ito, I happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Sino kasama niyo dyan, ma'am? Hindi pa sinasabi. Ano lang kasi is, ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested,
and maybe detained, then you have to start the machinery of justice road. We go to the Supreme Court. Pag hindi, ako, dumaan ako sa rat, okay na sa akin. Nothing to lose na ako. Nothing to lose, absolutely nothing. Hindi ba rin ako sabihin mo kulong ng habang buhay? Wala ako. Inciting to sedition. Hindi inciting to sedition. Inciting to sedition. Kaya mag-instrument. ICC. Kalimutan niya ulit. Sa Hague. We are not signatory to the ICC. That's what they're doing now. Hindi ako. Yan ako hindi papayag. I am a Filipino. You are all Filipino citizens. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, and magpakulong ako dito sa bayan ko. Kung sakali. They're preparing you to bring you to The Hague. I am sure. I am very sure. I'm a lawyer. Abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Baski na hindi tayo maghingi na, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Hindi pa bayad ang wala tayo extradition treaty. At saka nag-withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo bibro? That's a big question. Kaya nga, ito sila sa Supreme Court, tignan mo. Whether rightly or wrongly ang decision na mag-withdraw tayo sa ICC, the fact that we are already not a member. So, dapat intindihin ng mga abogado yan, pati sila, they should, ask them seriously again. Kasi, palapit ka na mag-retire. So, just ask them, sigurado ba kayo dito? Kasi hindi na tayo membro ng ICC. Medisina ko. Sabihin lang rin, drama. Sabihin mo totoo, hindi alam nila yan. Matanda ka na, kailangan mong medisina. Sabihin mo siya inyo, sabihin mo siya, nagdadala ng kaso dito. Sir, wakan mo sila, sabihin mo. Ano ba to? May bariyan kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, nandito naman tayo sa government facility. Yes, so, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay naman, Aparado. Ang akin lang, I might not have the chance anymore to lecture on you na the serious implications nito. Yes, sir. We have withdrawn and then you would allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Isa yan. Kaya sabihin mo din sa
prosecutor, sabi ni Mayor, kindly ponder on this seriously. Alam mo man, nabasa mo man siguro, withdraw na tayo. So, bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso, at joking ko yung mga politika to, alam mo naman politika ito. Sabihin ko siguro, doon hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo niyan. I'm reminding you, not because I want to, I'm not berating you actually. I'm giving you a lecture na ponder on it seriously because magkakaroon ito ng implication. Una-una, I don't know about, but my family, lalo na si Vice President, if ikaw bukas mag-presidente yan, was-was tayong lahat dito. Or on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy, ano. Hindi kasi ako ang nakiusap. Kung ako ang kausap mo kanina sa sabihin ko sa iyo kutsi mo, sasakay ako. Yes, thank you, sir. And then, sir, may bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir. Four of you. Hindi ko na, iiwan ko na. You can have a choice of 3 other companions, sir. Please. Wala. Abogado. Yes, sir. Wala man kayo ano. Wala. What's the worst that, kasi ito rin, what's the worst that they can, malayo masyado yung Hague. Doon ka nga dalahin eh. They're actually breaking you to the Hague. Yun ang sinabi ni General Torre. That is Kidnapping. Could you answer that, Mr. President, on the proper forum? Andito naman mga abogado niyo. Okay lang siguro. Kaya nga, but sabihin mo yung ICC is out of the question. Dito tayo So, what is the law and what is the crime that I committed? 80 years old siya. Walang kaso. 80 years old siya. Ilang sa Pilipino ang nahuli kayong araw na to? Ilang anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang ng kaso.
Ilang Pilipino ang binukay. Kaso sinacharge sa kanya ngayon. Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? Sir. That was a condition that was requested and posed before any action to be taken. That copy was provided earlier, and that copy, a hard copy, was not supposed to be provided to you, sir, as requested. To whom was it sent? Because my client is actually insisting for a copy because until now... You can send me a copy now, sir. That is all right with you. Well, I've been here for almost 2 hours. Nakita na lang. At saka, ang basis na pagkakasan nyo ng batas. Saan ba? Anong batas? Batas ng Pilipinas. O batas na ini-implement na nag-withdraw na tayo 2 years ago. Hindi mo ba? Yes, sir. Yes, sir. We are implementing, the warrant of arrest that is being implemented now is by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC as contained in the red notice list, sir. But in the process of implementing the warrant of arrest and informing the President of his rights, we are applying the laws of the Philippines because it is within Philippine jurisdiction. But you are still implementing... Yes, sir. Yes, sir. A law which is being implemented by a foreign entity. What by an agency wherein we have already withdrawn. Yes, sir. My copy, sir, we have to assist also. So, thank you, sir. Thank you. And we still want to be clear ano yung rights na binasa niyo sa mga. Salamat po. Kung rights ba ng gay, o rights ba ng Pilipino, o rights ba ng... what are the rights? Those are the Miranda rights, sir, under our laws. That was read by Brigadier General Nicoy, sir. Has the Miranda rights been adopted by the Convention? It doesn't necessarily have to be, sir. Hindi ko masyado ito, sir. Relax lang tayo, magkaibigan tayo. Yes, sir. Pero pagkatapos nito, makikita rin tayo ng gawa. Whether I'm in jail or somewhere else, we will eventually see together. So let us not grab it. Anong gusto lang malaman? Kasi siyempre, I am a Filipino citizen. Galing ko lang sa labas, nagbakasyon. At ito ang nangyari sa akin. So, ang first is, what is the basis for my arrest? If I am being arrested now for detention, on the basis of detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Can you allow to answer, Mr. President, sir? Yes, sir. Based on the warrant of arrest, Mr. President, the warrant of arrest is issued pursuant to Article 25, 3, subsection A, the statute for the crimes against humanity, and further pursuant to Article 7, paragraph 1, subsection A of the same statute, committed in the Republic of the Philippines during the relevant period. That is the one that is mentioned, Mr. President, in the warrant of arrest. Ano man, simple hindi natin yung right. Yes, sir. Because we want to exercise our options. Hindi yung ipiprint nyo dito, yung natanggap nyo dito. Show us the basis of the, restriction of freedom.
sangga yan. Alam naman nila ang possibility niya na it's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin itong mga to? May, ambil akong bag. Ubos ito. Kaya kailangan si... Sorry, trabaho mo nila yan. Kailangan pigilan nila. Hindi lang pigilan si Inday. Tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Putang inang mag-plus yan. Pag ilang months na, ibang presidente na naman, saan ito pupulutin itong mga to? Ang problema, katrabaho lang ito, I happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Sino kasama niyo dyan, ma'am? Ang ano lang kasi is, ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested and maybe detained, then you have to start the machinery of justice role. We go to the Supreme Court. Pag hindi, ako, dumaan ako sa rap, okay na sa akin. Well, nothing to lose na ako. Nothing to lose, absolutely nothing. Hindi ba rin ako sabihin mo kulong ng habang buhay? Wala ako. Inciting to sedition. Hindi inciting to sedition. Inciting to sedition. Crime against humanity. ICC. Kalimutan niya ulit. We are not signatory to the ICC. That's what they're doing now. Hindi ako. Yan ako hindi papayag. I am a Filipino. You are all Filipino citizens. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, at magpakulong ako dito sa bayan ko. Kung sakali. They're preparing you to bring you to The Hague. I am sure. I am very sure. I'm a lawyer. Abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Baski na hindi tayo maghingi niyan, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Hindi pa bayad ako. Wala tayo extradition treaty. At saka nang-withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo withdraw? That's a big question. Kaya nga, ano ito sila sa Supreme Court, tignan mo. Whether rightly or wrongly ang decision na mag-withdraw tayo sa ICC, the fact that we are already not a member. So, dapat intindihin ng mga abogado yan, pati sila, they should, ito naman, Director, ask them seriously again. Kasi, malapit ka na mag-retire. So, just ask them
sigurado ba kayo dito? Kasi hindi na tayo membro ng ICC. Medisina ko rin. Eh, sabihin lang din, drama. Hindi, alam sabihin mo, sabihin mo totoo, hindi alam nila yan, matanda ka na, kailangan mong bisina. Sabihin mo sa inyo, sabihin mo siya, nagdadala ng kaso dito. Sir, huwagan mo sila, sabihin mo. Ano ba to? May bariyan kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay lang mga Parado, ang akin lang, I might not have the chance anymore to lecture on you na the serious implications nito. Yes, sir. We have withdrawn and then you would allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Isa yan. Kaya sabihin mo din sa prosecutor, sabi ni Mayor, kindly ponder on this seriously. Alam mo man, nabasa mo man siguro, withdraw na tayo. So, bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso, at joking ko yung mga politika to, alam mo naman politika ito. Sabihin ko siguro, doon, hatakin mo yan doon sa, maligayahan kayo niyan. I'm reminding you, not because I want to, I'm not berating you actually. I'm giving you a lecture na ponder on it seriously because magkakaroon ito ng implication. Una-una, I don't know about, but my family, lalo na si Vice President, if ikaw bukas mag-presidente yan, was-was tayong lahat dito. Or on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy yung ano. Hindi kasi ako ang kiusap. Kung ako ang kausap mo kanina sa sabihin ko sa iyo kutsi mo, sasakay ako. Yes, thank you, sir. Andyan, sir, may bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir. Hindi ko na, wala na. Iiwan ko na. You can have a choice of 3 other companions, sir. Please. Wala. Abogado. Yes, sir. Wala man kayong ano. Wala. What's the worst that, kasi ito rin, what's the worst that they can, malayo masyado yung Hague. Doon ka nga dalahin eh. They're actually breaking you to the Hague. Yun ang sinabi ni General Torre. That is kidnapping. We just answer that, Mr. President, on the proper forum. Andito naman mga abogado niyo. Okay na siguro. Kaya nga, but
sabihin mo yung ICC is out of the question. Dito tayo ang lahat ng video ito, kung may kayo masasabi sa ating Pangulong Duterte sa kanyang paghuli kaninang umaga po dahil si kanyang anak si Kit Duterte, pinasampo tayo ng kanyang mga video dito po sa Abukid TV Show, mga kababayan, mga kalodi. Yan mga kalodi, kung may gusto kayong iparating sa ating Pangulong Duterte, sabihin lang nyo po dito, i-comment nyo, babasahin po natin. Yan mga kalodi, maraming salamat po sa inyo sa panonood mo dito sa ating channel, sa Abukid TV Show, mga kalodi. Marami pa po tayong inodokumentayo natin yan mga kalodi dito po sa ating channel, sa Abukid TV Show, mga kababayan. Yan, maraming salamat po sa inyo, sa inyo lahat. Hindi ko na po ay mababanggit po lahat, mga kababayan. Manoodin na ninyo ang inyong, tingnan na lang ninyo ang inyong mga pangalan sa description, mga kababayan. Yan, hanggang dito na lang ang ating documentary ni Abukid TV Show, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan.